Hi everyone, you are listening to Katrin Del Rosario and this is Roa's Coffee Session number one, charot. Okay, so today we're going to talk about the pressure of having a new relationship with somebody who previously had a 10-year past relationship with his ex. Charot, joke lang uli. So pinapatawa ko lang kayo guys. So hindi ko kasi alam kung paano i-start yung aking motivational kuno na speak or na-talk sa inyo. So, pagpasensyahan niyo na kung magbabato ako ng mga corny na jokes. So, kidding aside, sabi nga ng mga organizers, dapat lang maging motivational yung ating session ngayon since ito yung una yung coffee session this year 2021. So, kaya pa ba 2021? So, umpisahan na lang natin muna yung session natin sa pamamagitan ng pag-recall or pag-reminisce ng ating unang umaga ng ating buwan na ito. Or bali yung morning kanina kasi 'di ba, March na ngayon, March 1, 2021. So, ano yung una niyong naisip nung nagising kayo kaninang umaga? Naisip niyo man lang ba kagabi na yun na pala yung huling gabi niyo? Hindi, joke. Huling gabi niyo ng February 2021. So, naisip niyo man lang ba yun? Excited na ba lang ba kayong mag-March? May nilolook forward ba kayo ngayong March? Kasi, pagising natin ngayong umaga, dapat naisip natin na, uy, March na. Ano nga bang bala ko sa buhay ko ngayong March? So, to share lang, ako pagising ko kaninang umaga, wala naman, normal lang. Pero una kong ginawa ay nag-jumping rope ako. So, jumping rope, sobrang layo at walang kwenta po ng topic nyo ngayon. So, jumping rope lang ako, ganun. So, 5 set lang ng 50 na reps or yung na jump. So, para sa mga hindi marunong mag-jumping rope, naisip nyo siguro na wow, ang hirap nun, ganyan, 50 times 5, carry 1, carry 2, 50 times 5, ano nga ba yun? So, ang hirap nun. So, while para naman doon sa mga marunong at expert mag-jumping rope, iniisip nyo siguro na, dali-dali lang nun, girl. So, pero alam nyo, sa edad ko na ngayon, kasi 25 years old na ako, never ako natutong mag-jumping rope nung bata pa ako. Hanggang isang talon lang, gano'n, siguro, tas napapatid na ako. So, nitong New Year ko lang naisip na gusto ko palang matutong mag-jumping rope dahil wala lang, gusto ko lang ng something na nakakapagod tuwing umaga kasi 'di ba, naka-work from home tayo. Ewan ko sa inyo sa Arcades Philippines, pero kami sa GEC, naka-work from home pa rin kami. So, para lang, maging healthy pa rin. So, ayun, bandang umpisa ang hirap nitong early 2021 lang ako nag-aral. Hindi man lang ako makatatlo, ganyan. So, lagi ako napapatid, di ako makatalon, ganyan. Nabigat-bigat ko pa naman, char. So, hanggang lumaon, nakatalon na ako, tapos nung natuto na akong tumalon, ang problema ko naman, hindi ako makahabol ng hininga, ganyan. So, siguro mga 1 week bago ako nakasampu man lang na tuloy-tuloy na talon. So, the following week, yun, tuloy-tuloy lang sa pag-jump rope. Pag walang magawa sa umaga, yung 10, naging 20, naging 30, naging 50, tas tuloy-tuloy na. So, following week, yun nga, nagtuloy-tuloy na hanggang nakaka-18 na ako paminsan-minsan. So, pinakamahirap na part talaga ng pag-aaral ng isang bagay or ng pagte-train ng isang skill, particularly ng bagong skill, ay yung umpisa. Kasi 'pag nalaman mo lang talaga yung dapat mong gawin after nung umpisa, magtutuloy-tuloy na 'yan. So, 'di niyo namamalayan, nagamit niyo lang yung so 'di niyo namamalayan na after niyong mag-practice, naging ano na kayo, skilled na kayo. So, ang babaw lang nung sinabi ko 'di ba, jumping rope lang 'yun, pero nung inumpisahan ko 'yun, super hirap mag-aral kasi nga, yun nga nung last month, March na nga pala. So, nung last month lang ako nag-start mag-aral. So, ayun nga, 'di niyo namalayan nagamit ko na pala yung ilang minute ng session na 'to sa pagkukuwento lang about sa jumping rope journey ko. So, 'di ba sobrang walang kuwenta. So, sa ganito lang iikot yung session natin for today, guys. Inisip ko kasi kung ano nga ba yung magandang topic na puwede kong i-share sa inyo. Yung hindi kayo maboboring, yung makaka-relate talaga kayo at gusto ko yung magiging interested kayo. So, bakit yung pagja-jumping rope yung shinare kong una?
So, para sa akin, ikinuwento ko 'yun to emphasize na lahat tayo may kanya-kanyang timing. Maaaring karamihan sa inyo natuto na mag-jump rope nung bata pa lang kayo kasi naglalaro kayo, ganiyan. So, maaaring yung ilan naman hindi kasi hindi sila nagkaroon ng opportunity para mag-learn nun ta's hindi rin naman sila interesado. So, at the end of the day, it's all about the perfect opportunity. So, perfect timing, ika nga. So, also, hindi porket nakita niyo nagja-jumping rope yung isa, gusto niyo na rin nun. So, hanapin mo kung ano yung interested ka talaga. So, not only yung opportunity or yung timing, pero yung pupukaw talaga sa interest mo, dun ka mag-focus, okay? Huwag kang tumingin sa interest nung iba. So, hanapin mo kung ano yung malu-lure ka pagdating sa interest mo. So, and yun, dun ka maggawa ng strategy kung paano mo matututunan ng isang bagay. So, yun nga, yung unang lesson na gusto ko lang i-emphasize, medyo hindi ko alam kung related nga ba, pero yun nga, perfect timing. Kasi, ano, parang nung bata ako, hindi ko siya natutunan, ganun. So, maka-perfect timing. Kala mo naman, anong bigat nung na-learn, no? Parang jumping rope lang naman. So, ayun, moving on, so para mas komplikado naman, so ganyan lang ikot guys yung ating session for today. So moving on 'no, so para dun sa pangalawa kong i-she-share sa inyo, so alam nyo ba this year nag-take naman ako ng driving lessons. This year ulit 'to, ah. So last year, December 27 siguro, parang naisip ko, ay gusto kong mag-take ng driving lessons. So yes, sa tanda ko na 'to, hindi ako marunong mag-drive. So naisip ko lang nung December 27 gusto kong mag-drive. So, mga December 29 nakapag-enroll na agad ako sa driving school. Tapos, January 4 agad-agad, nag-start na ako mag-theoretical driving. So, parang impulsive decision maker lang, girl. So, ang bilis ko lang mag-decide. Parang, pag alam ko kasi na magbe-benefit ako dun sa isang bagay, talagang giniget ko agad. Giniget, parang pinupush ko agad, ganon. So, anyway, fast forward, nakuha ko na yung driving license ko last February 15. So, 'di ba ang bilis lang ng oras. So, nilagay ko kasi talaga 'yun dun sa ano, mga priority kong mangyari sa buhay ko ngayong Q1 ng 2021. So, nag-set kasi ako ng goal, tas nandun 'yun na magkakaroon ako ng driver's license. So, after kong makuha 'yun, so, siyempre 'pag nag-schooling ka 'di ba, hindi mo naman talaga mama-master agad kasi skill 'yun, eh. So, it takes practice and experience talaga para maging parang matino akong driver na puwede nang pakawalan sa kalsada, gano'n. So, yung tatay ko, kapag may time siya ngayon, so sinasamahan niya ako usually 'pag weekend, especially nitong nakaraang weekend kasi nag-leave ako nung Friday, so medyo long weekend 'yun for me. So sinasamahan niya ako mag-practice driving, eh, yung garahe namin medyo masikip kasi 'yun, so dapat parang reverse park ka tapos alam mo na, parang dapat super sakto talaga kasi yung sasakyan namin kasya lang dun. So, kahapon mga pangatlong beses ko ng nagpa-practice driving ta's yun nga ako yung nagpa-park ng sasakyan namin. Pero alam niyo ba, kahapon kahit nagpa-practice driving kami, nasisigaw-sigawan pa rin niya ako kapag may mali akong nagagawa. So, anong lesson nito? So, yun, nasisigaw-sigawan pa rin ako, pero ang lesson nito, huwag kayong magpasama sa tatay niyo 'pag nagpa-practice driving ka. Pero hindi, joke lang. So, charot lang yun. So, gusto ko lang ma-emphasize dito na lahat tayo ay meron tayong tinatawag na learning curve. So, lahat ng tao at lahat ng skill na gusto niyang matutunan, may kanya-kanyang learning curve yan. So, hindi mabilis matuto pero kailangan mo ng time and experience na ma-invest dun sa gusto mong matutunan para talaga maiahon mo yung sarili mula dun sa iyong learning curve. So, important lang, huwag kang madidismaya kapag ikaw ay nag-aaral pa lang. Huwag kang madidismaya kapag nagfe-fail ka or nagkakamali ka kasi normal yun and part yun ng pag-aaral or ng pagte-train. So, kaya ka nga nagte-training para matuto, kaya ka nag-aaral para matuto. Pero siyempre, 'wag naman din tayo magpaka-chill-chill lang at kampante ta's tambay na lang tayo dun sa baba ng learning curve. Usog-usog din 'pag may time. So, yun. So, yun na yung pangalawa kong kwento at lesson na ishe-share sa inyo. So, marami 'to actually, mga 10 kwento 'to. Hindi, charot lang. So, 'di ba ang bilis lang? So, tatlo lang talaga 'tong kwento na 'to. So, hindi ko alam parang ang bilis ko palang magsalita, matatapos yata tayo ng maaga. So,
tatlo lang 'to guys, ayaw naman natin ma-bore kayo, tapos ikuwento ko lang sa inyo yung mga gusto ko ikuwento. Kaya siyempre meron tayong time mamaya para sa mga mas ano niyo, mas useful na Q&A. So, sana di kayo naaasar kasi baka ine-expect niyo something na parang inspirational talaga yung ishi-share ko sa inyo tapos, ang naririnig niyo lang ngayon, yung mga tsismis about sa buhay ko. So, parang ano, alam ko hindi ito yung ine-expect niyo pero sana may mapulot kayo kahit kaunti lang. So, ayoko kasi talagang i-share yung ano ko, parang mga educational cheme-chemeng background kasi baka isipin niyo naman, "Ang nerd naman nitong taong 'to." Anyway, so ito na, last na kwento na talaga na walang konekto sa Arcades. Pero after nito, pwede na kayong magtanong sa akin talaga ng yung may maipupulot or baka yung mas useful talaga. So, pero yung last kwento ko na pinakawalang connect sa Arcades at sa ating lahat, random lang 'to 'no, pero nung bandang ano 'to, way back, December 2019, nagising ako isang normal na araw sa dorm 'no, so sa dorm namin. So, maraming gawain nandun sa trabaho, dun sa project. 'Pag gano'n na super daming gawain, gumigising talaga ako maaga ta's pumapasok ako ng maaga. So no'n, sobrang early, mga 6 AM, nag-aabang na ako agad ng bus. So ayun 'no, habang sumasakay ako ng bus, parang bigla ko naramdaman parang may dumukot sa bag ko sa harapan. So imagine, habang umaakyat ng bus kasi di niyo tinatanong guys, so sa Makati 'to. Para kasi sa mga kaibigan natin sa Cebu 'no, so sa Makati kasi guys dun sa office namin sobrang daming tao, sobrang siksikan lagi sa bus, sobrang traffic kung nakikita niyo man sa TV. So ngayon, habang sumasakay ng bus may sumabay sa siksikan. So yung nasa likod ko, parang inikot niya yung kamay niya ta's yun nga nadukot niya yung cellphone dun sa bag ko sa harap. So, sobrang siksikan, naramdaman ko nadukot yung phone ko. Hindi man lang ako makatalikod, gano'n siya kasiksikan. Sobrang hindi ko maigalaw yung aking ano, katawan. So, nagsisigaw lang ako, sabi ko, cellphone ka!" Ganyan. So, medyo may pagkapabebe pa kasi sigaw, "Cellphone ka!" Anyway, so nung pagtalikod ko, wala, di ko na nalaman ano nung mga susunod na pangyayari. Kasi di ba nga bus yun, ta's ang daming tao 'no. So yun, ano, hindi na ako nakapasok ng trabaho nung time na yun kasi parang ano, alam mo yun, nanakaw yung phone mo, di mo alam ang gagawin mo. Gusto mo siyempreng maibalik sa'yo yun lalo't sa harap mo nanakaw. So, na-trauma talaga ako nun kasi first time kong manakawan. Naglalakad pa naman ako papasok kasi almost 2 kilometers lang naman yung layo ng apartment kasi mula office. So, usually nilalakad ko siya kasi 30 to 40 minutes lakad lang naman yun. Pero nung morning ngayon, parang ewan ko, sinadya talaga ng tadhana. Kasi pagising ko, naisip ko lang na magbabas ako kasi nga ang daming ginagawa sa Arcades. Kasi naman, kasalanan talaga ng Arcades yan. Charot. Joke lang. So, sobrang lungkot nun kasi parang mag-isa lang ako ta's walang tumulong sa'kin. So, kasi siyempre lahat busy papasok sa kanyang-kanyang mga trabaho, so walang tumulong sa'kin, ganyan. Pumunta lang ako sa barangay hall tapos yun, nag-iiyak dun, charot, ano yung bata. So, pumunta ako sa barangay hall ta's dun lang nagpa-blatter, ganyan, tapos nagpakuha ng recording ng CCTV. Pero long story short, hindi na na-recover yung cellphone ko. So, ang lungkot-lungkot nun kasi wala pang 3 buwan sa'kin yung cellphone na yun. So, alam niyo ba, sa katunayan niyan, binili ko yun 1 week before namin lumipad patungo sa UK kasi 'di ba global shipper nga. So, bago lumipad sa UK, 1 week before binili ko 'yun kasi gusto ko siyempre magaganda yung picture ko sa UK. So, bumili ako ng matinong phone na maganda yung camera. Tas siyempre pang picture-picture sa UK. So, lahat ng picture, nagvi-video-video pa ako dun, ganyan. Kasi gusto kong gumawa ng vlog, feeling ano lang, vloggerist, gano'n. So, ayun, natangay nung magnanakaw lahat ng pictures dun sa cellphone, lahat ng video. So, maliit na bagay lang 'yun, pero kung tutuusin memories 'yun kasi hindi naman tayo hindi na nga ako makakabalik dun sa UK, 'di ba? Parang once in a lifetime experience lang siya pero nakuha sa'kin yung memories na yun. So, hindi pa yun yung pinakamasakit kasi alam niyo, ang mas masakit na part dun bukod dun sa nakuha niya yung pictures dun sa UK, dinala ko kasi sa Davao yung mommy ko after naming mag-UK. So, I think mga October to November
early November kami nasa UK. So mga bago mag-undas, dinala ko sa Davao yung mommy ko. So first time niyang sumakay sa eroplano, tas yun, pasyal-pasyal doon, ganyan. Picture-picture, video-video. So syempre, sobrang saya ko noon kasi pinapasyal ko yung mommy ko. Kasi 'di ba, alam ko magkaka-age naman tayo dito. So bilang anak, isa sa mga pangarap mo 'di ba, mapasyal yung magulang mo sa mga lugar na di niyo pa napupuntahan kasi nung bata kayo parang yung pera niyo nauubos lang sa pagpapaaral nila sa inyo, ganyan. So bilang mga anak, yun yung gusto mo na maipasyal sila. So wala, yung memories lang na na-keep namin ng mami ko dun sa kanyang unang lipad sa eroplano is yung mga ano lang, mga nai-send lang namin sa group chat ng pamilya namin sa Messenger. Pero bukod dun, natangay na din yun nung magnanakaw. So, yun yung dahilan kung ba't siya nakakalungkot talaga. So, kung tawagin nga nila ay continental value. Charot. Sentimental value. So, yun. Fast forward, sobrang lungkot nung mga araw na yun. So, medyo nagka-trauma din ako kasi first time kong manakawan. So, parang mga afternoon, natatakot talaga ako maglakad-lakad mag-isa. Tas hindi ako makabalik dun sa spot na yun, dun sa kanto na yun. Kasi naiisip ko, parang ba't ako yung napili? Parang ba't ako yung napiling nakawan? Palibasa naka-yellow kasi ako noon. So, medyo makinang yung suot. So, ang lesson, wag kang mag-yellow pag naglalakad. Medyo agaw eksena yung yellow eh. Charot. So ayun, buti na lang nung time na yun, meron akong mabait na kaibigan na office mate. So 'di ba mga Friday ako nanakawan, tas Sunday magtitingin na sana ako ng cellphone sa Mega Mall. So same phone pa din sana yung gusto kong bilhin kasi sobrang fan talaga ako nung phone na yun, ang ganda nung camera. So bawal ata mag-endorse dito pero Xiaomi phone yun. Ayun, so nung bumili ako ng bagong phone, yun pa rin yung pinili kong phone, yung same unit na nanakaw na yun. So sabi ng office mate ko, samahan daw niya ako kasi nakakatakot, baka mapangalawahan pa nga naman ako. So sobrang close ko yung office mate ko na yun. So sinamahan niya ako, walang available na stock, bale ang ending lang, eh yun, inaya niya ako manood ng Frozen 2 para malibang at ayun, doon na nga siya nag-start manligaw. O 'di ba, ang haba ng hair. So nagulat ba kayo? Yun na ata ang ultimate plot twist ng 2019 ko at ultimate plot twist ng ating kwento ngayon. So yun na yung ending ng kwento na yun, nagulat ba kayo? So, nagulat ba kayo? Akala niyo may kuwenta yung mga pinagsasabi ko 'no, pero lahat 'yan ay based din sa aking, buhay. So, after nun medyo naging masaya na ulit yung buhay ko, nabawasan yung takot kasi siyempre may naghahatid na sa'kin, tarande, charot. So, so yung lesson dun, sana na gusto kong i-emphasize is there's no such thing as a bad life. So, only a bad day. So, kung madami, di bad days, ganyan. Pero there are always good days. So, sabi nga ng ages, gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-iikot. Okay, charot, may pagkanta. So, ayun. So, okay lang na huwag kayong mag-worry. Basta tandaan nyo na may dahilan lagi para maging masaya. So, also mention ko lang din, yung isa pang takeaway dun sa kwento ko na yun, ipapasok ko na rin dun yung nauuso ngayon na law of attraction. Kasi sa totoo niyan, nung nag-start yung December 2019, sabi ko sa sarili ko, dapat magka-love life na ako pagdating ng Pasko. Kasi ayoko maging part ng SMP or samahan ng malalamig ang Pasko. Tapos ayun, natupad nga siya. So, baka iniisip nyo na matagal na nagpaparamdam yung friend ko na yun, pero hindi. Totally walang gano'n na na-build up. Parang tingin ko naawa lang siya sa akin kasi do'n sa pinagdaanan ko nung mga nakaraang araw. Kasi bukod dun sa nakaw na part, yung nanakawan ako ng phone, marami pa talagang problem na napagdaanan ako nung mga panahon na yun, nung December. So yun na yung ending. Yun na yung words of motivation ko para sa inyo. Nagulat ba kayo? Ang walang kwenta naman ng tao na ito. Yun na yung kanyang words of motivation na i-shinare. So, walang kwenta, 'di ba? Pero wala man relate dun sa work natin. Gusto ko lang i-sum up yung mga key takeaways na gusto kong i-emphasize dun sa aking mga munting kwento na yun na shinare sa inyo. So, yung unang kwento na shinare ko sa inyo, yung pinakagusto kong matandaan nyo dun is yung perfect timing or yung timing ay iba-iba kada person. So, you are never too old to learn something new. So, don't be afraid to try something new, okay? So, kahit gaano tayo katanda, kung meron tayong gusto matutunan, go lang ng go. Sabi nga ni Rufa May, go, go, go. So, number two,
everybody has a learning curve yung sa pagda-drive. So, everybody has a learning curve. Don't be afraid to fail kasi failure is part of our life. So, wala naman nag-start na magaling. Tandaan niyo yan. Wala nag-start na magaling lahat. Kaya nga tayo nagbibilang, di ba? Pag nagbilang tayo, 1, 2, 3. Nag-start tayo doon sa pinakamababa. Nag-start tayo from zero pag nagbibilang tayo. Kasi doon ka lagi mag-start. So, except na lang, syempre, kung nagpa-practice kayo ng sayaw, edi ano yun, 5, 6, 7, 8, char. Iba yon. So, everybody has a learning curve. So, wag kayong matakot na mag-start ng mahina. So, walang nag-start na magaling agad. Walang ganon. So, number three, so parang gulong ang buhay, no? So, ikot-ikot lang, sabi nga ni Sarah G. So, basta pag mayroon kayong bad day, basta ayan nyo lang. Wag naman, hindi nyo naman may enjoy ang bad day, pero normal lang na nagkaka-experience kayo ng bad day. So, pero walang bad life, okay? So, abang-abang lang tayo lagi sa good days kasi darating din yon. And number four, law of attraction. So, believe in what you want and don't underestimate, of course, the power of prayer. So, hindi naman sa pinagdasal ko na magka-love life ako, no? Pero, ano lang, in-emphasize ko lang din dito. So, prayer works in so many ways that we cannot imagine. So, kung meron kayong gusto, so hawakan niyo lang yung gusto niyo and darating din yun sa inyo. So guys, actually, 20 minutes lang ako nagdadaldal pero actually yun na yung i-share ko kasi gusto ko sana mag-give time kung meron kayong Q&A.